class. So our topic for this video is advanced spreadsheet function. So lesson objective. At the end of the lesson, students should be able to identify spreadsheet function and tools, explain when to use formulas, functions, sorting, filtering, and charts, and also create a simple budget and expense tracker spreadsheet. So at the end of the lesson, we can also answer how can spreadsheet help us track money, solve budget problems, and make better business decisions. So at the end of this lesson, makakapag-create tayo ng spreadsheet na kayang mag-track ng money, mag-solve ng mga calculation like for example, mga grades, mga budget, mga expenses, sales. So, wag tayo mag-quick review. So, ano nga ba si spreadsheet? Spreadsheet is a digital tool used to organize, calculate, and analyze data using rows, columns, formulas, and also function. So, we have parts of spreadsheet. We have column, row, cell, and cell reference. So, ano-ano nga ba yung mga yon? So, si column, siya yung vertical letters sa spreadsheet natin. So, asan yun? Let's check. So, kung nakikita nyo itong hina-highlight ko na to, yung mga letters na yan, sa taas, yan yung column dito sa spreadsheet. So, ano yung next? We have row, which is the horizontal numbers. So, asan yun sa spreadsheet? Kung nakikita nyo itong mga numbers sa gilid na to, yung 1 to until 50, yung mga yan, yan yung tinatawag natin na rows. And the next one is cell box. So, ano nga ba si cell box? Cell box, cell is the box where the data is entered. So, asan yun? Ito yung mga cell box natin. Kung nakikita nyo dito, yung mga box, yung mga rectangle na yan, dyan natin nilalagay yung mga datas natin. Katulad, let's say, we have here a student name. So, student name is data. Yung mga names na yan ng student is also data. Diyan tayo naglalagay. Like, let's say, gusto nating maglagay ng spreadsheet. Yan yung information na nilagay natin. And diyan natin siya nilagay sa tinatawag na cell box. So, we have next the cell reference. So, cell name like A1 or B2. So, ano yun? So, dito sa mga cell natin na to, sa mga cell box natin, kung saan natin nilalagay yung data, we also have cell reference. So, ano yun? Yun po yung pangalan ng mismong cell or location ng cell kung nasang cell ba tayo. Like, let's say, yung spreadsheet. Saan ba natin siya sinulat? Dito sa column ng D. So, kung makikita nyo rito, yung hinighlight ko, yung D19, yan yung tinatawag natin na cell address or cell location or cell reference. So, yung spreadsheet, paano siya naging D19? Nasa column siya ng D and nasa row siya ng 19. Kaya, D19 yung cell reference niya. Like, let's say, si Ana Cruz sa student name. So, ano naman siyang, ano na may pangalan ng cell kung nasan yung information na yun. So, pag kinlik natin yan, lalabas yan dito. So, paano siyang naging A5? Dahil nasa column siya ng A and nasa row siya ng 5. Ganun lang po kadali hanapin yung cell address or cell reference natin. So, we have parts of spreadsheet. We have the title bar. Diyan natin nakikita yung name ng spreadsheet natin or file name ng spreadsheet natin. We also have a ribbon or toolbar. Contains tabs and tools for working with data and formatting. So, yan yung mga ginagamit natin. Diyan nakalagay sa ribbon or toolbar yung mga tools na ginagamit natin and makakatulong sa atin para i-format ng maayos yung mga information na nilalagay natin sa worksheet or grid natin, which is itong kalahatan na to. Yung mga kung saan natin ini-input yung data, kung saan naka-input yung data, si toolbar ang makakatulong sa atin para i-format yan. Like, paano ba yun? So, sa spreadsheet, naglagay tayo information. May mga toolbar tayo dito sa taas. Gusto natin, naka-bold siya. Gusto natin yung font niya is ganyan. Pwede nating ibahin. Like, let's say, ganyan. Gusto natin siyang i-center. So, ganyan tayo natutulungan ng toolbar.
Then, we have next, the formula bar. So, paano si formula bar? So, dyan natin nilalagay yung mga formula. So, like, let's say, dito, sa if result, meron tayo dyang formula na nakalagay sa formula bar na if si C5 is greater than 75, it will show pass. And if not, if less than, it will show needs improvement. So, we also have the next, which is the cell. We discuss it. The cell reference, we also discuss it. The name box, dyan lalabas yung cell reference. The row headings, yan yung mga head ng row para yung like mga mark nung row, kung asang row na tayo, anong number na tayong row. So, si active cell, yan yung cell na kung nasaan tayo. Like, pag kinlik natin to, kung nakikita nyo, meron siyang naka-highlight na green. Ibig sabihin, yun yung row na nakaselect. Then, the sheet tabs. Paano ba yung sheet tabs? Like, we have sheet tabs here. So, pagka nasa Chrome tayo, ganyan, ano ba yung nangyayari pagka nag-another tab tayo? Ibig sabihin nun, pwede tayong mag-multitask. Pwede tayong gumawa ng ibang gawain into another tab. So, ganun lang din sa spreadsheet. Pwede tayong maglagay ng another gawain dito sa spreadsheet natin. So, ganyan. So, dalawa na yung worksheet natin. Ganun gumagana si sheet tab. Then, the next is status bar. This displays information about the workbook and provides view, control, and zoom. So, ano yun? So, kung makikita nyo rito sa baba, kung nasan yung cursor ko, yan yung tinatawag na status bar. So, dyan natin pwedeng i-zoom. Ayan, ganyang kalawak ang spreadsheet. Pwede tayong mag-zoom dyan. Pwede tayong mag-double column. Pwede natin baguhin yung page layout. Pwede tayong mag-page break preview. So, wala yung ibang, hindi nakikita dyan yung ibang cell. Like, makikita lang natin dyan kung ano yung meron tayong information. So, balik na tayo dun sa format natin. So, we have a formula. A formula is an equation typed in a spreadsheet. Example, equal B2 minus C2. Use it to compute balance, profit, and difference. So, si formula ay nakakatulong sa atin para hindi na tayo mahirapan mag-compute manually. So, itatype lang natin formula sa formula bar and siya na yung bahalang mag-compute. So, like, let's say, may example tayo na B2 minus C2. So, dito naman, like, ano ba yung may mga numbers natin dito sa score? Meron tayo dyang 92 and dito sa baba niya is 78. So, ano yung reference na, cell reference niyan? Meron tayong C5 saka C6. So, let's compute that. So, dito na lang sa baba. Dito natin ilalagay yung computation. So, ano yung kailangan natin? Kailangan natin ng equal sign. Then, kailangan natin ilagay yung cell reference. So, ano ba yung reference? C5 minus, lagyan natin ng C6. So, dyan nalalabas yung total niyan pagka chinek mo. So, 92 minus 78, that is equals to 14. So, ganyan lang kadali. So, next. Pwede rin tayo mag-plus dyan, actually. Plus, multiplication. Pwede tayo maglagay dyan ng plus na operator. Like, let's check. Then, check natin. Oh, magpa-plus si 92 and 78. Ganun din sa multiply. Pag minultiply natin yung dalawang row na yan or dalawang data na yan, it will multiply sa pinaglagan natin ng formula. So, next natin. So, hindi na natin ipapaliwanag to dahil dinemo na natin siya. Then, next is a function. A function is a ready-made formula. So, example, sum B2 then B6. So, paano yun? Dito sa function, meron na tayong tinatawag na range. Ibig sabihin, hindi na natin kailangan mag-plus-plus ng mga row na yan. So, ayan. Hindi na natin kailangan mag-formula ng ganyan. Like, di ba, ang hirap niya kasi isa-isa mo silang ilalagay or isa-select para ma-compute. So, paano gagawin natin? Like, gusto nating i-multiply lahat to. Gagamitan natin ng function. So, like, let's say, gusto nating pag-plus-plusin or i-sum yung lahat na to. So, paano yon? Again, pag mag-formula, kailangan natin ng equal sign.
Then, ilagay natin yung sum. Dun sa sum na yon, maglalagay tayo ng open and close parentheses. So, bakit tayo maglalagay niyan? Diyan natin ilalagay yung cell reference na gusto natin i-compute. Like, let's say, itong si C. Yung mga number dyan is 92, 78, 85 up until 95. So, gusto nating isum lahat dyan. So, maglagay tayo ng C5 up until C12. Yun yung cell reference. So, compute natin siya. Ganyan lang siya kadali. Hindi mo na kailangan ilagay yung C6, C7, C8, C9, C10, and so on. So, masasum na niya lahat yan. Ganon din, pagka hahanapin natin average, like paano naman natin hahanapin yung average? Paano yun? Let's check. Pagka average naman, ibig sabihin nun, hinahanap niya yung mean of numbers. Yung mean ng lahat ng numbers na yan, yung average. So, let's check. Let's try. Dito natin ilagay yung label na average. Then dito, ilagay natin yung average function. Then, ilagay din natin yung C5 to C12. Okay, so 82.75 yung average. So, paano naging 82.75 yun? Ang nangyari dyan sa average, ang nangyaring process dyan is pinag-plus-plus niya lahat to, which is 662. Then yung 662 divided by niya kung ilang number yung pinag-plus-plus. So, ilang numbers yun? 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 numbers. 662 divided by 8, that will be 82.75. So, next na tayo. So, we have common spreadsheet function. Meron tayong sum, average, which is na-discuss natin, which is finding the mean, then minimum, max, count, and if. So, ano-ano ba yung mga function na yan? So, ide-demo din natin yan. Let's say for the mean or finding the lowest value no numbers na mga nandito, yung mga information or mga datas natin. So, dito natin ilagay muna yung label na mean. Yan yung mean function. Okay, naglalag. Then, paano natin gagamitin si mean? Lalagay lang din natin yung mean or minimum. Then, ilalagay natin kung ano yung range na gusto nating ipahanap na mean. Like, let's say C5 pa rin, up until C12. So, sa datas na yan, sa score na yan, hahanapin niya yung pinaka-lowest score. So, let's check. 69, yung pinaka-lowest score around this range. So, paano naman si maximum? So, here in maximum, we can use this to find the largest number dito sa datas natin. So, let's try to use it. C5 up until C12. Then check. So, C95 is the highest number or the largest number among these scores. So, next naman tayo. Si count. Count numbers. So, paano yung count numbers na yun? Let's check. So, si count, binibilang naman niya kung ilang numbers yung nandito sa data na to or sa ilalagay natin na range. Like, let's say, pindutin natin yung cell, maglagay tayo ng formula na count. So, ilagay natin dyan yung range na C5 up until C12. So, ika-count niya kung ilan yung cell na merong or nagko-contain ng number. That is 8 cells na nagko-contain ng number. Ganun gumagana si count. So, next, if. If gives a result based on a condition. So, paano naman si if? So, meron tayo dito, if result. Ibahin natin yung font para kita. Then, paano gumagana si if? So, if. Ilalagay din natin dyan yung formula na to. So, paano yan? Kung napapansin nyo, naglagay tayo ng if function. Siyempre, di mawala equal. Then, C5. Sino ba si C5? 92. Is greater than or equal ba siya sa 75? Pag greater than or equal siya sa 75, it will show pass. If less than siya, it will show needs improvement. So,
92 is greater than 75, that's why it show pass on the if result. If not naman like 69, that is less than 75, so it will show need improvements. Actually, pwede rin natin baguhin yung mga condition natin dyan. Like dito sa 92. Pwede natin diyang ilagay sa pass, instead na pass, pwede nating tagalugin, pasado. So, it will show pasado dito sa lahat na to. So, baguhin din natin to, bagsak. So, bagsak ang mga estudyante. Mag-show dyan na bagsak yung andito. Yung mga less than 75. So, next. Sum function, siya nga yung nagsasum or nag-compute, nagpa-plus ng total numbers. Si average naman, hinahanap niya yung mean of numbers. Then si mean, hinahanap niya yung pinakamaliit na number around our data. Si maximum naman, hinahanap niya yung highest or largest number around our data or information. Si count is binibilang niya kung ilang cell yung nagko-contain ng number. Then si if function helps make simple decision. Like example, if D2 is greater than 0, it will show profit. If not, it will show loss. Like nang diniscuss natin kanina. So sorting, paano ba si sorting? Sorting arranges data, example, highest to lowest, A to Z category, newest to oldest date. So let's check kung paano nga ba gumagana si sorting. So kung mapapansin nyo, meron tayo ditong toolbar. So dyan natin hahanapin si sorting. Like let's say, itong A na to, or itong student name. Or pwede rin natin i-highlight yung mga names dito. Gusto natin, nakasort siya, dahil naka A to Z na siya, isosort natin siya from Z to A. So, mababago yung format niya. Mauuna yung malapit sa Z, pinakahuli yung malapit sa A. Then, ganun din dito sa section. So, sumasabay na tong mga ibang column natin dahil isang row lang naman sila. Kaya hindi na tayo matatakot na baka maiba yung ibang column or maghalo-halo. Hindi, dahil sumasabay siya. Like gusto naman natin siyang isort from A to Z. Sumasabay pa rin. So, wala tayong magiging problema doon and masosort natin siya from A to Z. So, next natin. So, sa highest to lowest expense or highest to lowest number, let's check. Pwede tayo, pagka number yung highlight natin, automatic nang madedetect ni spreadsheet kung ano yung naka-highlight. That's why it will show, instead of A to Z, it will show sort smallest to largest. So, isort natin siya from smallest to largest number. So, it will show 69 and the end is 95. Kung gusto naman natin siyang isort from largest to smallest, lalabas yung pinaka-mataas na number sa top of our rows. So, ganun gumagana si sorting. So, si sorting nakakatulong yan para mas ma-arrange natin yung mga data natin, mas mapadali natin yung buhay natin. Like, let's say, itong mga names na to, umabot yan ng 1,000 or 500. So, madali natin siyang maisosort. So, paano naman gumagana si filtering? Filtering shows only selected data. Example, show only marketing expenses, useful when spreadsheet has too much information. So, si filtering bukod sa sorting, meron din tayong filtering na nakakatulong sa atin para ma-arrange yung mga datas natin. So, paano yun? Like, let's say, ang gusto lang nating makita is yung section A. Kasi, imagine, meron tayong 500 rows dito na may section A and B. And gusto lang natin makita yung mga section A. Dahil magre-record tayo or i-check natin yung mga score nila. So, let's check. So, si filter, cell natin value. Ayan, napagana na natin si filter. So, may lalabas na dyan na filter icon sa taas nung ating mga header. So, let's check the section. Gusto lang natin makita yung A. Unselect natin B, select natin A. A lang yung lalabas dyan. So, pag in-unselect natin yan, pag sinelect all natin yan, lalabas yung
lahat ng section. Ganon din sa scores. Like, gusto ba nating makita yung mga... Actually, pagka nag-filter ka or inactive mo si filtering, lalabas dyan lahat ng value or lahat ng information na pinut mo into that column. So, like, let's say sa score, marami tayong iba-ibang numbers dyan. So, mag-show siya lahat dito. So, kung dalawa 69 natin, and gusto lang natin makita yung mga 69, yun lang yung ipapakita niya. So, ganun gumagana si filtering. There, ganyan. Naandun pa rin yung i-result natin, yung section niya, and student name. So, ganun naman gumagana yung filtering. So, next tayo. Chart. Charts turns number into visual. Use chart to show expense, mga ganyan, yung monthly sale. So, tina-turn niya yung number into visual. So, paano natin i-apply yun sa spreadsheet? So, paano yun? So, let's check. Itong mga score, highlight natin siya. So, paano natin siya gagawing chart? Ano ba si chart? Mas matutulungan niya tayo kasi mas madaling magets or makita ng mabilis yung mga numbers pagka itinurn natin siya into visual. So, let's check kung paano yan. Let's go sa Insert tab. Then, kung makikita nyo rito, meron tayong chart dito. Ayan. So, paano natin siya gagawing chart? Actually, pwede tayong mamili dyan kung paano chart yung gagawin natin. Ayan, meron tayong mga iba't ibang chart dyan. Kaya hindi na tayo mahihirapan. Maghahanap na lang tayo kung ano ipipit dun sa gusto nating maging chart. Like, let's say, gusto kong maging line. So, line na, kung makikita ko yung pinakamataas na grades, saka pinakamababa, and kung ilan yung numbers na nandun, yung count ng numbers na nandun sa cell. Pwede rin natin siyang ibahin yung design niya. So, ganyan gumagana sa spreadsheet. Napakalaki ng magiging tulong niya sa atin and sobrang effective niya around large volume of data or kahit short amount of data line. Like, let's say, short amount lang yung data natin dito. Hindi man siya umabot ng 500, 150, pero nagagamit pa rin natin siya. Mas madali nating nakikita yung result and mas madali nating nakocompute yung mga computation. So, try naman natin dito sa recommended chart. So, meron ditong recommended chart, yung mga recommended na pwede nating gamitin or mas magandang gamitin around this number. So, meron tayong chart, meron tayo ditong column, meron tayong line chart, meron tayong pie chart. Ayan, meron din tayong column. So, pag kinrate natin yan, andyan na siya. Pwede pa natin siyang i-edit by double-clicking. Ganyan, gumagana si chart. So, tingnan natin kung ano pa yung next natin. So, spot the error. Formula shown, sum B2 to B6. So, what is missing? Ano yung nawawala sa formula natin? Like, sabi ko nga sa inyo, huwag niyong kakalimutan yung equal sign para gumana yung mga formula na ilalagay natin. So, if your class sells snacks, what should you track? We have choices here. We have sales, expense, and profit. So, magsesell nga tayo ng snacks or yung class natin, kailangan natin syempre i-track yung tatlo na yan. So, ang answer, the correct answer is all of the above. So, we have sample business budget table. So, hindi ko na siya masyado i-discuss dahil we have our demo na. So, motivation, what money came in? That is the income. So, what money was spent? Doon naman yan papasok sa expense, yung mga nagastos. Then, is the business gaining or losing money? So, check natin. Meron tayong income na may total na 2.5 and may expense tayo na may total of 1.5. So, meron pa tayong profit na 1,000. So, the correct answer, the business is gaining. Hindi siya naglulus ng money dahil may natitira pa sa balance natin. And mas mataas yung kinikita natin compare sa nagagastos or expense natin. So, that will be the end of the lesson. And for this topic, this will be the end. So, thank you for listening, class, and have a great day.